Ala. Ayan, all set. Okay. Sige, so good evening everyone. It's already 7:30 no? Our topic for tonight is shear reinforcement. So, gikan niya siya sa inyong RC. So, more or less, review na dyan siya sa inyo ha. So, first things first is ato ang design principle, di ba always man jud nga nani. Ang ato ang ultimate nga shear based sa factored nato nga loads should be less than the design shear. So, kani siya mo nimong design shear. Then, ang imuhang nominal shear is just simply equal to VC plus VS. Ano sa maning VC? What's in VS? C stands for concrete, S stands for stirrups, or imuhang shear reinforcement. So, sa imuhang nominal shear strength, combined ang duha. Ang ato ang bayang mga structures is composed of duha baya, concrete and steel, or mga ato mga reinforcements. So, dana na pod ga base ang ato ang tibuok na to nga shear strength. Then, we have here critical shear at critical section. That is basically W times Ln minus 2D over 2. Or simply, kanilang formula yung gamiton. Kani siya class, this is only applicable for uniformly distributed loads. So, if ang imuhang beam dira, imong beam kintahay, tapos naa kay point load dira, di na nimo ni siya magamit nga equation. But mostly man good sa ato ang mga beams, gina-convert man nato ang atong loads into uniform loads. So, nakaana na dayon siya. Excuse my drawing. Ayan. So, uniform loads na siya class. So, kintahay, if naay problem sa inyo nga naay point loads, lahi na po ng imuhang kwaon, ang pagkuha sa imuhang shear ana. Pero dali na mo gud kay kwaon ang shear. Ibali, if you have a column, kini wala mo tay diagram ba? Later na i-diagram ani. Ibali mo nimong columns. Ang imong critical section class, dili jud mismo, no. It's here. So, kibali, kani siya nga distance from here that is equivalent to your depth.
Di ba kani siya from here to here? Depth man yan. So, dapat equal na siya dira. Kaya ga-assume mangud ta nga ang ato ang failure when it comes to shear is pa 45 degrees or paana kibali ang imuhang failure or maybe paana. So, na dira ang imuhang failure sa imuhang beam. So, mag-assume ta og D. That's why naatay W, U, times D. Later, ma-expound na nato kay natay diagram. Then, we have here the formula for the nominal shear strength provided by the shear reinforcement. So, katong VS nato based sa, duha na siya class, vertical and inclined. Kaning inclined, dili mo kayo ni ginagamit. Kaning vertical, mo dyan ni ang always, and then dapat ni mo memorize. So, dali okay pud kayo ni siya memorize son kay if mabantayan ninyo kani siya mga formula derived ra pud ni siya sa force over area. When it comes to RC bitaw class, nadyo kayo mabantayan yung mga problems bitaw nga based jud siya sa formula nga force pressure or stress is equal to force over area. Mura yun na, gabalik-balik na yun ang formula, lahi-lahi lang og mga apelido. So, dara mo man ang imong stress. I-transpose na sa nimo dira, mo na ang imuhang area. Pero kulangan pa kay kani siya, kaning D over S class. Diba, ano na siya? That is FYT is equal to AV over no. That is equal to your VS over, di ba, area man. No, the question is, asa manigi kaning DS na formula? Kani siya, if imuha ni siyang kuanon, more siya og AV times pila ka buok. Kaning AV, mo na ang imuhang area sa cross-section sa imuhang shear reinforcement. Ay, namtay diagram diri. Ako na siya ipakita. Na. Taas man. Ito pa diri. Tara. See. So, mo ni ang imuha ang EV kani siya nga area ang imuhang ginakuha kana. Kaya ang imong shear, di ba, ang imuhang load sa beam paana man, pa down. Imuhang beam kay uniform load man na, paana lugar. Asa man mo igo ang iyahang force, di ba, kay ang force niya ang gi-apply dito jud perpendicular man jud siya sa area. So si unsay area nga perpendicular ana kani? Kaning gamay. Cross section sa imuhang beam. Now ma'am, aha man lugar ana ang kuan ditong D over S. Tara. Kani siya depth, di ba? Then mag-assume ka nga kani siya here D gihapon. So, ang kwaon man gud nimo class is pila ang iyahang naagian nga pila ang number of stirrups nga iyahang maagian diri. So pila man ni kabuok. So that is just D, imuhang D, i-divide nimo sa imuhang spacing. So dali ra kayo siya kwaon, makuha na dayon nimo. Sa diagram, kita na to nga duha. And then sa pagkuha sa imuhang AV class, take note is dapat imong ibutang dito kung pila ka buok legs. What do I mean by legs is, like for example, kani, pila man di ka legs? Duha na siya ka legs. Sa isa ka stirrup, asa dira moagi ang imuhang shear. Kani, pila man ka buok? Duha. Later on, natay ikwan na naman. And then we have here the
nominal shear strength provided by the concrete. So kani siya class, this is just for shear and flexure. Naapoy another na formula. Kibali lahi-lahi ang pag-solve sa imong VC. Kani siya, this is just for shear and flexure. Napay later anang kanang natoy taas yung formula. If ang imuhang beam is subjected to axial compression or axial tension, so lahi na pud ka formula imong gamiton. But mostly sa mga na-experience na mga questions, even sa inyong CRF, if maka-notice mo, usually ang ilang ginagamit kanila man, wala man kayo tong isa ka formula. And if ever man gani na ato nga problem, katong taas kid nga equation ani, ihatag usually ang formula na. But then again, depende po na sa feeling sa examiner ninyo. So if feel niya nga dili mo niya hatagan og kanang formula na, better yet i-memorize na lang. And take note, for circular members, ang imong gamiton is 0.8 d squared, dili kani. Amin gikan kibali ang irang gikuan ina-assume anis na kay circle. Tibuok diameter, that's the diameter. Na siya. Diameter. Then, ang isa niya ka side, gi-assume lang nimo nga 0, kani siya nga port, 0.8 t. Mo kibali ni ang imuhang beam width, tapos ang imuhang, mo ni ang imuhang beam width, kaning depth, mo din ni ang imuhang depth, ang 0.8 times the diameter. So, dili siya nga kanitibuok area imong gamiton, no? Wrong na ka na. 0.8 d squared imong gamiton. That is from NSCP 2015. Then, we have the required area for the minimum area for your shear reinforcement. We have here the formula 0.062 square root FC prime, beam width times spacing over FYT, then 0.35 BWS over FYT. Asa manigikan mo? Empirical ni siya mga values, but if you can recall, unsa na ito tong formula sa rho man ata to? O sa pagkuha sa to ang rho. Diba na atay 1.4, so ito, 1.4 over Fy. If ang 1.4 Fy, o unsa ganito ang i-compare ani niya? Ang 0.25 square root of Fc prime over Fy. Diba yun na nito? If tanawon ninyo sa formula class, similar siya ani. Tistinga ganin ninyo divide og 4. 1.4 divided by 4. Then 0.25 divided by 4. Never mind. Let me show you na lang. Canon. Dapat ay nag-open ko daan. If i-divide nimo na siya 4 class, imo makuha nga value ani is 0.0625 matingali. Ay, bakit ganon? So, ayan. 1.4. Yan, nawala. Na. Wala na ng cash na. Magaling. Excuse me, sa.
Ayan. So let's say 1.4. 1.4 divided by 4. 0.35. Ay, ito din 0. So, ang isa 0.35 and then katong isa 0.25 ditong kuan. 0.25 over 4, that is 0.0625. O diba? So, mura kag nag-divide og 4, mura kag nag-divide og 4 sa initial nimo nga equations. So, kani siya for sure, kani siya nga mga formulas na memorize na ninyo, no? Kay ano man ni siya, sa katupa man ning niagi ninyo nga discussion, mura dayon ni siya ang kuan. I'm not sure if nasulti sa inyo ha, but kani siya nga formula, di ba supposedly, isolve nimo ang duha, tapos pangitaon nimo ang pinakagamay na value mo imong gamiton. Di ba? Another way para makuha, para di na ka mag-solve sa duha is, i-note lang nimo nga if ang imong FC prime is equal to around 31.36 man ata to. 31.36 less than gani siya sa 31.36. Kani mong gamiton nga formula. Pero if ang imuhang FC prime is greater than 31.36, kanina nga formula yung gamiton. Aham na gikan nga value, ma'am. Gi-equate ra man siyang duha nga equation tapos gipangita niya unsay value sa imong FC prime. Nakuan man nga 31.36. So mo na imuhang murag limit anang duha. Again ha, if ang imuhang FC prime is less than 31.36, kani gamita. If ang imuhang FC prime is greater than 31.36, kani gamita. Now, ang equivalent ani nga formula is kani, di ba? Kung i-divide na to 4, ang equivalent ani is kani. Ako rapod ni. Di ko sure if mo wujud ni ang kuan sa formula. Nabantayan lang yun ako nga hala, murag similar sila. So, more po akong i-apply. Mas easier mo siya na ma-memorize. Kaya kanina, memorize na ako. Kani, wala pa na ako na-memorize. So, ako lang take note nga, i-divide relation 4. And then, kani siya, wala ni siya 5 diri. 2 ra siya taman. Okay? So, sa ato ang pag-solve dayon anak class, lahi-lahi manggod na siya share sa atong sections. Now, kibali, depende po sa imuhang loads, mag-matter ang imuhang shear reinforcement. Same sa ato ang reinforcement, sa kanang longitudinal nato nga mga reinforcements, kani siya mag-vary gihapon siya sa ato ang load. So if mas gamay ang load, more or less, dili na manginahanglan og stirrups. Pero if dagko na bugat na ang loads niya, di na makaya sa imuhang sa shear strength sa imuhang steel o sa imong concrete, napod siya mga ingon ana bitaw nga mga conditions. So, muna siya nga mga conditions. Ayan. So, 5, no? If ang imuhang shear is, kibali, ang imong buhaton na ni class na kay problem, isolve ni mo ni siya tagtasagsaon. Given man ni si VU, mostly given jud ni siya. Si phi VC over 2, imo ni i-solve. So, unahan sa nimong solve si VC, makuha din mo ni nga value. Then, kuon po dahil ni mo ni nga value, i-solve po dahil ni mo ni siya, o kani, gabalik-balik ramang good, i-compare lang dahil ni mo. Aside from that, i-solve po ni mo si DS.
Kaning 0.33 square root of FC prime BWD. More, iba naman tayo formula kaganina nga. 0.17 square root of FC prime BWD. Iba na. Kani siya class, if ako na sa'yo, 1/6 ba ni? Kani siya 1/3. Kani siya 2/3. Sa old na code, lahi ang iyahang lahi ang iyahang gigamit ibali naka-fraction pa. Pagabot sa NSCP, nahimo na siyang decimal. Ambot ang basig nalimot lang ang author sa. Pero naa siya di man ingon niya dako kay gigas no sa previous na code. Pero balik-balik naman kani siya same ra diri. Ang naglahi kaya imo lang yung numerical na value. This is just 1/6, 1/3, 2/3. Then if ang imo ganing VU or ang loads sa imuhang actual, ang shear sa imuhang critical section is less than sa kaning VC over 2. Kaning VC mo ning carry sa imuhang concrete. Tapos gihatagan pa jud reduction value so mas mugamay pa. Tapos i-divide pa jud og 2 so migamay na jud ayo ang imuhang VC. Pero upon comparing sa imuhang VU, mas dako man gihapon ni siya. Daghan na kay kag gipang buhat o para mugamay siya. So sa atoa pa dako kayo ang imong value sa imuhang VC or dako kayo ang shear strength due sa imuhang concrete compared sa imuhang loads. So, pasabot, carry ra kayo dadon sa imuhang concrete ang loads. So, no need for stirrups. So, di na ka manginahanan og stirrups, ana. Now, what if lugar in between siya sa kaninga mga values? Then, nanakay, i-compare na based on shear area requirement. Kaning shear area requirement, gikan na po niyo siya itong formula kaganina. No, 0.062, 0.35. Excuse me. Kibali, gitranspose ng yun class. And then, nana po din tayo additional requirement. This is for the maximum spacing sa imuhang stirrups. That is D over 2 or 600 kung asay mas gamay. Then, pag abot diri, nana kay VS, no? Kani siya class, pwede mo ka mag-solve og VS diri, pero ang VS ni mo mag-negative. Pag naana gani kay VS, mag-solve na ka og katubitaw due to the based on the strength requirement. So that's VS. So na kay VS, kanina nga formula imong gamiton. Ay include di mo siya. Kan same ra gyapon siya no, kani same ra ani, kani same ra ani. Ang kalahian na pud dayon pag abot diri. So kani siya naman tay VS, so mag-solve tag spacing based on the strength requirement. And then, napod din tayo maximum spacing, but lahi na siya. D over 4 na siya or 300. And saan man na para dali ma-memorize, ma'am? Kani di ba is D over 2. I-divide niyo na siya og 2. Hindi mo siyang D over 4. Ang 600, i-divide niyo og 2, 300. Okay? Then, after that, napod din tayo one last. If ang imong VS is mas dako gani siya sa 0.66 square root of FC prime BWD, you increase the dimension. Kani mong 0.66 maximum na sa imuhang concrete. And then mas dako pag yapon imong VS. So sa atoa pag gamay if imuha nang i-visualize, dako kayo imong kinahanglan nga shear reinforcement, gamay kaayo ang imuhang concrete. So di siya pwede. So dapat padako na to ang atuang
ang ato ang dimensions. So redesign na po dahil ka. Now, inani siya class, no? Mo ni sample siya sa plano sa di ka na pwede siya sa internet. Pero inani ang itsura sa ato ang typical beam layout. So if makabantay mo, lahi-lahi sila spacing. Ma'am, anong lahi-lahi spacing? Lahi-lahi sila spacing. Lahi dire, lahi dire, lahi dire. Lahi po di siya dire. No? Kani siya, kaning 350, I believe na ani siya sa ato ang NSCP. Murag required na itulo ka buok 50 at 50 mm. But, kani siya class, if atong i-plot, kintahay na atay load dira, uniform load. Ana lugar na uniform load. Ang itsura sa ato ang shear diagram, di ba ana? Di ba naman din tayo reaction diri. Reaction. Yan. So ang itsura sa atong shear diagram ana, di ba pa ana? Saka. Tapos pag abot sa tunga, muna na ang 0. Pag abot sa tunga, ma-0 na siya. Ana. Tapos musaka na pud balik. Di ba yan ana? Excuse my drawing. Just straight. So, nana. Lahi-lahi siya og spacing. It's because lahi-lahi man pod ang imuhang shear reinforcement. Shear ang imuhang mga shears here. So, di ba, kani siya nga part na adiri imuhang critical shear, kani siya. Kani. Di ba, this is measured D, at D distance. Take note at D distance, jud na ang critical section sa imuhang beam, sa shear. So, diri ka magkuha sa imong critical. Then, pag abot nimo diri, nigamay ng imuhang shear. Diba? Nigamay siya, 0 na magani sa tunga. Tapos, pag abot diri, gamay gihapon, pero magkaanam-anam mo kadako. Symmetrical silang duha. Muna, ang pag abot sa tunga, kay gamay naman ang shear nga naa diri, mas dako imong spacing. Di na ka manginahanan siksik pa jud kayo nga mga shear reinforcement or mga stirrups. It's because mas last man ang imuha ang steel diri. Nagani uban nga ang ilahang pag-design sa beam kay wala J stirrups diri sa tunga. Murag, naiuban nga wala. Kay murag pag-computing nga nila dito, kita man nila nga pwede ra wala. Katubitang kinaunhan na itong ako niya, pwede ra wala. So, wala sa reinforcement diri. Naiuban yung nana. So, i-compute siya by section. Muna nang naakay makita ang lahi-lahi ng mga plans. Okay. Then, atong formula kaganina nga R minus WD, diri ra pud siya gikan. Imong reaction minus kani siya nga loads para makuha nimo ang shear nimo diri sa imuhang critical section. Okay. So, for the number of legs, ayok na mati pa ang tanan. For the number of legs, based na mention naman ako ito kaganina no, sa diagram kaganina duha ka legs. Now I will be asking you pila lugar ni siya ka legs diri. Assuming na kuan ni siya class, column kunuhay ni siya. So ties na siya. Pila lugar ang number of legs ani nga diagram. So from the diagram alone no, makita man gud nato kung pila ka legs. Nganong separate na sa slide ani. It's because usually dani ka kasayo pang uban students sa number of legs sa pag-compute niya sa AV. When you compute for your AV man go dili man siya direkta nga katong pi over 4 times the diameter squared. I-multiply pa nimo pila siya ka buok legs. Number of legs. So, sa kaninga diagram, since ang imuhang force is paana man, pila ka buok
pila ka buok legs yung magian kani duha. So the answer here is 2. Now sa kanyo siya nga kuan diagram, ang imuhang force is paana man. So pila ka buok legs ang iyang maagian? 1, 2, 3. So tulo. Okay? Now for the effects of the actual load on the I forgot to mention. Plus for 2 legs sa spiral reinforcement, at sa spiral reinforcement, I believe na-discuss na ni sa inyo, ano? Ibali, ana siya bitaw, naka-spiral mo siya. Tornado. Ana siya, spiral ang imuhang reinforcement. Ang imuhang, supposedly, ang gamiton jud na is 2 legs. Mag-assume ka og 2 legs. But unfortunately, sa mga libro is dili 2 legs iyang gamit. Ang uban kay maggamit og 3. Sa Besavilla, I believe ang CRF sa Besavilla is 3. 3 legs ang ilang gamit. Then I think sa amo apod nga board exam na ay spiral reinforcement nga ang imuhang equation ay ang problem dili mo gawas ang answer nga 2 legs mo gamiton. Pero kung testingan nimo og 3 legs imuhang gamiton, mo gawas ang answer. I'm not sure if unsa jud ko ana, pero to be safe gamiton nimo ang duha, 2 or 3 sa spiral reinforcement. So for effects of the actual load on the concrete shear strength, muna niya ako pasabot class nga sa ato ang dili lang man sad pud nga na lang siya point load sa taas or na-load sa taas, napoy usahay nga na kay mga loads sa imuhang sa actual nga parts sa imuhang beam. So like for example this one kani siya na lang siya load sa taas, no? So ang iyang makarga daw kuno nga load is 1000 kN lang. Now if imagine na akay na imo tuklod dira sa kilid, tapos push dira, grabe yung tuklod dira, unsay mahitabo sa imuhang PU, mas mokusgan ni siya, no? So pasabot ang imong PU diri pwede nga mas mo exceed pa sa 1000 kay gituklod man niya. So mas na-compress siya, mas stronger siya kibali, mas mo resist siya sa load. So ang ato ang PU mas mudako, I mean pwede mudako ang iyang maximum nga pwede ma-carry. Now, what if lugar ma'am tension gibira? So, ang pagbira niya, tungod kay gibira man nimo, mas malesa ang iyahang makaya nga load. So, ang PU, mas less than the 1,000 ganisat kaganina. So, na-adjust effect ang actual load sa ato ang mga members sa atong structure, no? Now, duha na siya ka-class. Natay simplified calculation. Katong kaganina, simplified calculation pa to. Problema, kay naman tay detailed calculation. So, if makabantay mo, simple calculation, mabuoran no, isa na ka-box, pero kanyang detailed calculation, lahos siya sa pikas. Isa dyan, no? Dako kayo. So, for simplified calculation class, more ring formula ka ganina. Diba? This is for shear and flexure only. Now, what if naana kay axial compression? Take note, axial compression. So, ang ato ang gamiton nga formula kanina. Technically, if makita nimo same raman, dalaw, 0.17, FC prime dWd, sinakalahi kani siya nga term. So, igura na nimo i-multiply, mag-solve ka ani, then magdugang rin ka ani para makuha nimo ang imuhang VC for axial compression. Just. Pwede ko structure mo. Tapos, for detailed calculation na dili na madugo. Yan. This is just number 1. Nakakitaas kayo nga formula, and before you solve that,
you compare it with this one, and after solving that, you have to take note na dapat kani siya less than 1. So if dili siya less than 1, 1 yung gamiton. For number 2, kani siya, this is just for shear and flexure. Now, kani siya with axial compression. With axial compression. Same na? With axial compression. So, mas nitaas pa dyan. Uy, oh, taas kayo siya. Pero, luckily, wala pa niya nigawas. I believe, wala pa dyan siya nigawas. Okay, sa amo pong review before, I mean, gihatagan may isa ka sample problem ani. And then, that's it. And if you can notice po sa CRF, wala po niya siyang question. I'm not sure sa para ano, but sa CRF 4 and 5, wala niya siya. Kaning 1 and 2. And then for number 3 is subject to significant axial tension. Axial tension, kaganina, axial compression, simplified calculation. Detailed calculation, axial tension. Same ra gyapon siyang formula, no? Same ra. Pinakalahi, kanira. Yan. Tapos, take note, ang imuhang NU diri should be negative. So, dapat negative ang imuhang NU. So, yun ano, simplified calculation, easy kaayo. Yung pag sa detailed calculation, madugo ang labanan. Padayon ta, example number 1. Naunang summary kay para mas ma-recall ninyo ang mga formulas bitaw. So, a simply supported beam, 6 meters long, span, is 3 mm wide, that's your BW. An effective depth, so that's your D. So, di na ka mag-solve, minus pa. It supports a total factored uniform load of, of 120 kilonewtons per meter. So, take note, factored. So, di na ka mag-multiply pa o katong 1.2 o 1.6. Right? Just charge. And then, given si FC prime, si FY, si FYT, use NSCP 2010 or 2015. So, ang ipapangita diri is ang factored shear at critical section. Sa ganini siya, kaning critical section, katong naay dino at D distance or at depth distance from the katong cross-section sa imuhang column o sa imuhang beam. And then we have here, find the nominal. Nominal. Take note, nominal. Shear strength provided by the concrete. Then when the shear reinforcement is required, determine the minimum reinforcement area. So imong AV, pagitaon. If given ang spacing, so spacing. Find the distance from the support where the stirrups are no longer required. So, sa ganito, ang ato ang kuan aning no longer required nga formula, di ba? Dapat imong VU is less than 1/2 P BC. Di ba muna? So, equate lang nimo dira. Then, calculate the theoretical spacing if 10 mm stirrups ang imong gamiton using the shear at critical section. If kabantay mo, ay pag-mention ang stirrup, ang size sa stirrup sa last mga part. So, pasabot, ang imong gamiton na diameter sa stirrups is 10 mm jud. Namgoy usahay nga dili niya murag feel nimo kulangan ang given bitaw diri sa problem sa taas. Sa high feel nimo given kulang. Pero actually naday diri ang given nga diameter. So, calculate the factored shear at the critical section. I think kabalon din nga ang kuanos pagkuha sa reaction diri. That's just WD IW times the length WL over 2. Symmetrical man, then uniform load. So WL over 2. You got 360.
So, unsa to formula nato? R minus W D is equal to 360 minus 120 times 0.5 equal to 300 kN. Muna din na itong final answer. Kaya mo bigay papangita. Factored shear at critical section. Okay? Pwede ka if diskumpiyado ka, inani nga method, pwede ka magkatong area method, moment area. Itong compute kag area. Pero gyapon ka to if mas kampante ka adto nga method. Nasayon gud ni kay igo ra ni mo substitute sa formula. Then nominal shear strength provided by the concrete more man gyapon yung formula. Di ba wala man dimension kag ay ang sa problem ang gihatag ra is ang load. So based sa load, ano nga klase nga load? Nabay another nga actual load, di ba wala? So itong gamiton nga pagkuha sa VC is kani jud yung formula. Balik ta tong simple calculation nato. 0.17 lambda square root of FC prime BWT. And that's your answer. The minimum reinforcement area. Take note. 0.35. Diretso na. Wala na siya nagkuha og another wala na siya nagamit atong 0.062. Why? Imong FC prime is 28. And that is less than 31.36. So, kanino mo gamiton nga formula? Di ba? Kaya I hope na recall to ninyo akong giingon ka ganina. Nga pwede ra idiretso dili to isolve ang duha. So, kanigidiretso na niya. So, you get 95.46. Next is distance from the supports where stirrups are no longer required. You have VU. Di ba mo man akong giingon ka ganina? 1/2 ra na siya, class. Kasi matingalan mo, 0.5 lagi naman. 1/2 ra na siya. So, 1/2 VBC. Stirrups are not required. So, atong buhaton, easy. Other pang substitute. Kung saan pagkuha sa itong VU, di ba itong formula is R minus W times D. So, along, equate din na ito, sa 0.5. Phi. Atong phi is 0.75. Class, take note, always na 0.75 ang ato ang load reduction. Sa ato ang reduction value sa shear. So, 0.75, no? Namang books, if makaapas mo sa volume 4 man ata, and before pa dyan na, so mga around 2015, before nga mga years, ang ilang gamit nga reduction factor, rather, is 0.85, 0.65. So, lahi siya, no? Lahi ang ilang gigamit nga reduction factor. Murag 0.65 ata. Sa lahi ilang gigamit nga reduction factor, pero ang dapat ninyo gamiton na is 0.75. Mao na ang sa NSCP 2015. Mao po na ang gamit. Then, na-substitute naman tanan, shift solve, you get the value of 2.58. Diba? Easy. So, yun naman dyan ang kuan good. Kani ang shear, ang pagkuan lang dyan sa formulas, o pagsabot sa problem. Pero medyo maka-pressure sa slide kay pila ba ka minutes ang inyong makonsume dapat sa isa ka problem. Pero if nakagets na jud mo sa problem itself, pag-analyze niyo yung question, tapos tanawon din ninyo kung sige na pangita sa problem, kuha ninyo diretso. No? Mubura kayong solution. Then, calculate the theoretical spacing of 10 mm diameter stirrups using the shear at the critical section. So, first things first, kuhaan sa nato si VS. Okay, ano sa maning theoretical spacing? Unya, using shear at critical section. Muna siya, ang theoretical spacing mo to siya ang imuhang spacing based on your strength requirement. Okay, so that is S is equal to, may formula din. S is equal to AV FYD over VS. VS mo ni ang na-solve, kuha na. Then, ang imuhang AV. Now, take note sa AV ha.
Diri usually ga kasayo ang mostly sa ang mga students. Even I myself, kasayo po saya ani. This is, ang kuan ani is pi over 4 diameter squared man. Mo naman ni siya nga kuan. This is just sa isa ka cross section. Kani. Sa cross section. But take note, kasi ingon diri, dapat ansa kung ingon ko ganina, di ba anak ko, i-multiply pa siya sa number of legs. Although, sa question pa lang daan, murag wala man gi-mention, no? Pila ang number of legs? Wala gi-mention. Pila ang number of legs? Wala. Una ba'y diagram mo gihatag? Wala. So, sa ato pa, i-assume nato nga duha. Duha man jud ang minimum legs. Lisod sa mag-stirrup ka dila unya paana lang. Stirrups pa bitawag ana. So duha jud ang minimum nato nga number of legs sa ato ang stirrups. If naa na ikatulo dira ay nakay-sumpay dira nga link pa na itawag ana nila. Link kana siya dira ikatulo na day na siya. But since duha ra man, may dimension nga other info, asyam tanga duha lang. So, substitute the other values, you get the answer of 81.48. Okay? Mom, I'm so tired na. Babe, taon na to if nababa mo yung questions. Wait mo ba ang all? Ma'am, pwede morning ang Friday. Ma'am, pwede adjust again ang schedule sa Friday. Kasi din na sa Friday. Kinsay naka-schedule sa Friday. Kaya usually ang mas maayo ang inyong yun na kaya ang katong naka-schedule dun sa Friday. Mag Thursday may akong klase sa inyo. I-ask ninyo ang inyong ang lecture sa karon nga Friday nga klase. So, whoever that was, if mahangyo siya nga morning, good for you, but if dili, saan taman dyan. Okay, so padayon na ta. Wala man may question so far sa atong lecture. Total, medyo diretso raman sa punto sa direct substitution naman, di ba? Sige. Okay, so number 2, a rectangular beam has the following properties. Given ang mga problems, na siya gingon nga use stirrup, duha lagi pa naka-legs. And then, when the required shear strength, so magkalahi-lahi ang imuhang shear. So, muna mo VU. So, shear provided by the concrete. So, isolve sa nato, no? Kani siya. Ang sigikan yung mga values. Kaniyo, kaning VU, kana, kay ipang-compare, maguna nato, tanan. So, better yet, ato na lang sa siyang isolve kinaunhan, no? So, solve ka og VC. Direct substitution naman lang. Solve ka og PVC. 0.75. 1/2 ana. Ang value. Then, solve ka si mong 0.66. Kuha ni mo si 476.359. 0.33. Kuha ni mo nga value. Kung sa dahin ni mo, compare na po din na to. VU. Si VU na to, 40. Kung sa ito pinakasinugdanan nga kuan, compare na to siya sa 1/2 PVC, di ba? Kani, dani taon na, 1/2 PVC. 1/2 PVC. So, pila may ato ang VU gani 40. 40. Compare na to sa 46. May mas dako. Kani may mas dako. So, sa ato pa, ang imuhang concrete, ang shear strength sa imong concrete is enough siya para mokarga ang 40. Imong concrete palang daan makakaya daw kuno og 46. Yang imuhang shear load or ang imuhang shear strength is 40.
So sa ato pa kaya kayo sa imuhang concrete dili na ka manginahanglan og stirrups. So beam is capable to carry the required shear. Now what if 90? So increase na. Compare na po din na ito siya sa VU 1/2 EBC, basta ako man si VU. Mo naman ni ang ikaduha man ata. Yan. Hindi rin na siya. Okay. So, you solve for S1. Muni ang formula, no? S2. Muni ang formula. Now, class, kani siya, duha ka book ang iyang gigamit time consuming naman ni. Whereas, pila man to ang iyang FC prime? 21. 21 yung FC prime, that is less than 31.36. So, ato pa, kani mong gamiton na formula. Supposedly, kani lang. So, kani ang mo govern. True enough, if i-compare niyo mo siya sa kani nga formula, mas gamay jud si 0.35. Diba? So, diretso na mo ani. If makita niyo mga FC prime is less than 31.36. Pero if greater than, diretso po mo. If greater than gani, di kani po yung formula mong gamiton. So, pwede na ka, di na ka mag-solve ani. Okay, for sure, kani dyan ang mag-govern. Maximum spacing, this is an additional requirement. So, imo lang dayong i-compare 5 to 5/2 ay mas gamay, 262, di ba? So, sa ato pa, ang muhang gamiton na value is 262.5. Then, for CVU is equal to 120 kilonewtons. Muna na ni class, ang imuhang magong VU ani, mas greater siya sa VBC. Meaning, ang imuhang naakay value sa imuhang VS. Okay? So, na kay value sa imuhang VS ani. So, magkuasa ka sa imong VS based on yung formula. Gipang kuan naman to. Gipang transpose. Asa ni bago nga formula ha. This is just VU is equal to ano man na, diba? To phi Vn. And then, phi, sige, ito equal sa itong Vn, that is just Vc plus Vs. Ano, Vu. Transpose na ni mo na siya, makuha ni mo siya nga equation. Okay? So, i-substitute ni mo tanan, kuha ni mo si Vs na 37.302. Then, i-compare ni mo si VS sa 0.33, kato imong minimum na required strength sa mong concrete. Mas dako man si 0.33, daraw 238. Imong VS is 37. So, mas dako ito siya. Wala, di lagi naman click. So, sa ato ang katong, if ma-recall ninyo sa itong diagram, kani siya nga part, kani siya kani katulo. Di ba tulo man kabuok imuhang i-compare na ang minimum strength requirement, ang imuhang minimum shear area requirement, which is na-solve naman kaganina, so di mo ito i-solve balik. Then, ang katuding additional requirement, which is imong maximum spacing. So, you have this formula. Kani. Solve ni mo. Kuha ni mo sa 607. Then, sa maximum spacing, same kaganina, 262. If imo i-compare ang tulo, may pinakagamay. Kanimang 262. So, the answer will be the same. 262.5 mm. Okay, so VU is equal to 300. Same process, i-compare ni mo siya. Kuhaon sa dayon ni mo si VS. Then, si VS, kuha ni mo si 277.302. Compare din mo siya sa 0.33. Basta ko si VS sa 0.33. Pila ko itong VS? 277. Ang ato ang 0.33 to 238. So, basta ko dyan si VS, no? But, if i-compare ni mo siya sa 476,
na siya in between. So, mas gamay siya sa 476. So, kanina nga formula mo gamiton. So, unsa ito yung naadara, katura mang shear based on minimum shear strength requirement o maximum spacing. So, duha ra imo i-compare. So, substitute tanan. Take note, 2 legs, and then 262, kani 81. So, aha may pinakagamay, 81. So, mo na ang imuhang final answer. Now, for VU is equal to 500, same gapon mo process. But, imong VS ani, lahi na nga value. 543. Dakop na. I-compare nimo sa imuhang maximum strength requirement, 476. Ay, maximum sa imuhang concrete, 476. Dako kaya na, 543. Nabilong siya ani nga formula. Mas dako man si VS. So, beam is not adequate to carry the required shear. Adjust the size of the beam. Sabot, padako na to ang dimensions. Pwede nimo palapdon pa, or pwede po nimo patasun. So, nasa imo as the designer sa beam. Then, the beam has a width of 280 mm and an overall depth of 600 mm. Concrete cover is 60 mm from the centroid of the bars. Concrete compressive strength, FC prime, is equal to 21 MPa, and Fy is equal to 345 MPa. Use 10 mm vertical U-stirrup with FYT given. Then determine the shear strength provided by the concrete using simplified calculations. May gani kay simplified. If the beam is subjected to shear and flexure only. Shear and flexure only. Dapat din tayo axial compressive force. Dapat tayo axial tension. The question is, si axial tension naman siya sa detail. Pero, kaya mo naman po, wala mo po tension dito sa ato ang simplified calculations. Atong gamitin kay katong axial tension. Okay? So, awagan ni. Balik to diri. Daraw. Mauni ang para sa shear and flexure only. Muli nga formula. Mauni siya ang para sa axial compression. Ito na yung axial compression. Then, mauni siya nga formula ang para sa axial tension. So, ma-memorize on, yes. Memorize on to be sure. But, sa review center before is, gihatag ni siya as a, kanang bitong na ay formula gihatag ani. Kani tibok na table gihatag ni. Ay, tibok na attachment gihatag ni. Depende po dagi sa kuan sa examiner jud. So, to be prepared, pasin lagi katuba. Basig feel sa examiner, maswertihan mo. Swerte kayo, wa jud gihatag ang formula. Ni isa, wa jud gihatag. Managang na lang tadaan. So, muna na. Igor po din siya i-substitute. Given naman tanan mga, given na ang tanan values. Substitution na lang jud. So, muna siya nga formula, substitute, kuha ni mong value. 117.790. So, yun na no. Sunod, kani nga formula. Substitute tanan nga values. Take note, kani siya, this is your gross area. So, dili, katong 540 mong gamiton, kani, dili. Itong tibuok nga depth, nga 600. Okay? Take note, jud na. Basig dira, aram po mo masipyat. Then, equate na nimo, you get 121.797. Then, lastly, anong nahimo naman ng ABA, this is letter C. If the beam is subjected to axial tension. If tension gani, unsa ganito nakabutang sa ato ang notes, consider
kani siya nga value imong NU diri is in negative. So, substitute na nimo pero negative sign. Take note negative sign. Kuha din nimo ang value 101.524. Ayan. So, no? Direct substitution. And it's already 8:30. Isa na lang din ka-problem ang nabilin. Wala kang may questions? Buhay pa ba mo? Basta mga inaarong ulasan, alam na kayo katulog. Sige lang, padayon ta. Let's see if you have questions over here. Hindi man ako makita. Wala may questions so far. Klaro naman tingali, no? Ang discussion. Namati po ba ang all? Can I see reactions? No, pag-answer, ay pagkuan na mo sa inyo ang attendance, guys. By the way, congratulations dito sa katong mga nag-attend no sa ato ang first weekly assessment. Congratulations. Kaya mo dyan ang number 1 dyan nga kuan sa boards. Showing up. No? So, congrats, clap. Itong wala, napamagpuy second week. So, appeal mo ito. Yes. Ang, in addition dito, na ay miscellaneous na topics nga i-add tomorrow. I'm not sure if kanusan ako siya masingit sa inyo, ha? So, mag-announce lang if when possible, no? Just keep, just be updated na lang tomorrow. Kaya di po ko sure if when ang available kay. Natay mga miscellaneous ng mga topics manggod na wala pa na-discuss. So, in addition sa RC, karon yung topic. So, more or less, kanang mga alignment chart, kanang, alignment chart, imuhang actual diagram sa imuhang columns, isa po na. So, yeah, kay katumangod ng mga topics, gagawas nyo siya sa boards. So dapat yun nato tumasingit sa ato ang lesson today. I mean tomorrow. Or whenever maganito available. Anyways, last naman lang nga problem. Okay, we're down to our last problem. Okay. Given ang ato ang basic height sa ato ang beam, given po ang steel area of your steel reinforcement, which is 8 times 32 mm, 2 bars. Clear cover, given 12 mm daw kuno ang lateral ties, 40 mm ang imuhang clear cover. Concrete weight, concrete normal weight, kibali this is your FC prime, 28 MPa. Then your FY, 415 MPa. Your shear, strength reduction factor, 0.75. By the way, class, if dili, wala gihatag sa inyo si FYT. T is for your, namang mga problems nga if FY lang gihatag mo na pud imong gamiton nga FY para sa imuhang longitudinal bars o sa imuhang shear or sa imong stirrups. But namang uban ilaha FYL tapos FYT dayon sa imong shear. So kani since wala man nag-mention ng FYT, FY raman, i-assume natong FY ra pud nga to ang imuhang FYT equal na po siya sa imuhang FY. Okay? So, due to the reversal lateral force, the design actual load due to the combined effect of that load, live load, and wind load change as follows. So, natay different na mga
values sa imuhang MU, VU, and naputay sa mani ang imuhang muni ang imuhang actual load. So when you see positive, pasabot ani is in compression siya. Kaya murag tension man to ang ato ang negative. So determine the concrete nominal shear strength in the positive x direction of the wind load using the simplified calculation. Then kanina yun kay negative x direction, simplified calculation ng paghihapon. Then required spacing. Nadi dapat diagram ani. Kaniyo tara na diagram. Ano kasi nabot 1 2 3 4 5 6. Kulang lagi. Tingon kay 8. Ay dara. Nasibog siya dapat diri ni siya. Wala siya nabot ha. Kana naana siya dili dapat. Okay. So, before ta magkuhaan na pagihatag nga depth, di ba wala? So, magkuha sa taog depth. Effective depth. So, that's just 600 minus kani siya, imuhang concrete covering of 40 minus sa man siya diri. Imuhang diameter sa imuhang stirrup which is 12 minus kato nga kay diri man ta mag-measure di ba diri? Ana mao man na ang ato ang kuan gikan sa tunga sa imuhang longitudinal reinforcement. So that's just 1/2 of 32. You get 532 as your effective depth. After that, gamiton na po din nato itong formula kani. Kaya ang ato ang NU positive man, meaning in compression ang ato ang actual load. So, kani nga formula itong gamiton. Easy, direct substitution lang dayon, no? Diba? Human, 266.63. Igo na dahil na mo siya i-substitute. Calculate na naka-answer. Now, for the other one, kaniman dayon 450. Same, substitute human. 217.06. So, diba? Very easy. Direct substitution. Dabi man, namlimot ko sa formula, bentot-bentot. Bentot-bentot na lang yun ang imuhang mahimo. Kay formula nga makuha, dira, pag himog-imong kaugali yung formula. Alas, sige, go. Plus, nadi ko yung notice, no, na ay students, I'm not sure, pero nayuban nga nag-leave og blank. Siguro kay wa, jud ka balaw saon jud to, no? Pero sayang mo pud good. Kay ba sila makachamba ka, di ba? Nga, ay, sakto di ko anyo. Makachamba ka, huwag ka ng A, tapos na timingan pud A, jud ang answer. Kahit nakaayo. Nabi, uban nga mo pasars due to luck, as in. Like, believe ko ano. So, ayun ninyo bangkuhi ang inyong answer sheet. Kaya naman ko nangabantayan nga ibangkuhan nila. Sayang rin kayo ang points. So, ayun ninyo bangkuhi. Then, double check always. Before submitting, double check. Masig na kayo wala na shadean. Kaya ba mga students na nalimot og shade sa ilahang number, nalimot og shade sa ilang set, nalimot og shade sa nga mga kuan, nalimot og butang sa exam, sa dates, na. So, just make sure nga complete ang imuhang pag-complete sa mga details nimo dito. Okay? Then, number 3, determine the required spacing of the shear reinforcements. Apply the code provisions on the spacing limits of reinforcement. Okay. So, klaro man no nga ang ato na JVS. Kay if i-compute nimo si VVC tapos i-compare nimo sa VU, na ba ko diri? Tempo. Oh, namtay VU nga 370. So, na kay makuha nga VS.
pag gani na negative dira pasabot na jud kay na gamiton to nimo tong formula katong itong strength requirement kana ay S is equal to kato tong PS chuchuchu kani S is equal to AV FYD times D over VS. Basta na kay makuha nga value sa VS, magamit kayo always ani nga equation. Okay? Then, compare ni mo diri. Actually, pwede na diri ka mo compare. Diretso na ka ani. Para ka malaman. Pero, mag-compare ka. Daan man siya sa 0.33. So, imuhang i-compare ka just to be sure. As katong imuhang strength requirement, minimum shear area reinforcement requirement, then katong isa ka additional requirement na maximum spacing. So that's S is equal to AV FYT over 0.35 BW. 0.35 diretso kay ang imuhang FY less than 31.36 man. And then additional requirement, that is D over 2 or klaro mo kay 600, wala siya nag-war og 600. Diretso na 266. Then, kwaon dayon mo ang unsay pinakagamay anak nila. Kaniman 266. So, ang answer is ang 266. Ha! Humana na ta! Saan yung oras? Let's see. Ala, ayaw lumabas eh. Keep. So, wala na yung password, no? Kay, di na ko but nag-password ang last na, ay karon ninyo discussion. Dili ba naka-negative, ma'am, og 450? Kay tension, ma'am, ay wait. Compression pala. Yes, compression siya. No? Given man nga positive siya in compression. Ang imong equation. Sige, napaba more questions? We still have 18 minutes. Siguro tomorrow, topic ninyo, mabuo naman po siya. Isingit lang tingalin ako siya sa lecture time na to. Tomorrow, gihapon sa evening. We'll see. No? Dun sa arrangement na tomorrow. Kaya kung po na-finalize good. Then, mo lang to know regarding sa inyo ang weekly assessment. Congratulations po di ay sa mga nang top. Actually, kanang I'm not sure if na-discuss ay naingon sa inyo ha, pero ang inyong basihan ato, inyong percentile. Pero ang nabutang manggod dito is rank manggod, dili ang inyong percentile. I'm not sure if na-adjust na ba. Supposedly, percentile. So, the higher your percentile, mas that. Na-change na daw. Oh. So, naka-percentile naman good to no. So, mas tsada if inyong basihan ang percentile. Like, for example, sa ato ang exam, sa previous ng mga examinations, kay 30% lugar ang passing. Sa kanang 30% nga passing, all you need to do is, sa out of 100, 30 ang nipasar. Diba? So, dapat, sa imuhang mga reviews or sa imuhang weekly assessments, like in the future po sa imuhang mga evaluations, dapat ang imuhang standing sa percentile is 70% above. So, kung ang imuhang standing is 70% above, dako na siya nga chance na pupasar ka. Muna ginaingon sa amua. So, if imong standing kay 99 plus, or 100, or 80 plus, good job. Pero ang katong mga below kuan, kanang 60 pwede pa na, 50 pwede pa na. Kanang if below na ka ng 50, okay ra pod actually. Kanang magong inyong weekly assessment, man siya ingon na pwede ka mo pasara na jud lugar ka mo kuan sa boards. No. So ayaw ka discourage if ever alam mo kay kog score by. At least you know nga ay kulang pa jud kog practice. Kulang pa jud kog effort. So you need to commit more time. You need to commit more efforts to jud sa inyong pag-study. So, yeah. Napa pa may lain question?
Na naman tingali, no? Sige. Mag-dismiss tag early. Sa man. Kaya mo, stand mo punta tomorrow. Wala na other questions? Kindly react na lang if wala na may other questions. Hindi, let's see. Ay, napamali questions dire. Tutomate. Sabi ma'am, sa at support, daghan lagi rebor sa taas. Nga, di ba, purpose man sa rebars is to reinforce tensions. Like, supports at, what do you mean? Sabi ma'am, sa at support, daghan lagi rebars sa taas. Nga, di ba, ay, unsay ang pasabot, ani. Ma'am, pwede mga i-author sa G Drive. Kindly bump na lang sa akin sa may available. Paki-bump ko sa G Drive. Wala pa po ko naka-upload, no? Kasi mo pasabot, ana. Oy. Dito ba yun? Ay, di mo akong PowerPoint. Kini? Dire? Mani mo pasabot? Muni nga diagram yung pasabot? At support. Asa niyang pasabot niyo at support? Yes daw kato. B, daghan lagi rebor sa taas. Asa na ito? Kani mo pasabot, kaning longitudinal bars. Ana? Kana siya. Depende sa pag-design class, no? Namang mga designs nga ang imuhang beam, kibali, imuhang longitudinal bars, ana siya, ani mo gud siya. Ang imuhang moment diri sa duol, sa ako mag-draw sa diagram. Ano na lang. I'm not sure sakto ba ang sign convention. But, then, let's use pink, no green. Ano. Ay na may uban good na ano na siya man. Okay. Ang imuha manggo kani akong giassume nga kani mong pasabot kani. Kani mo lang ito din na share man atong topic pero ato na isingit sige ko. Ani. Mo ni ang ato ang moment diagram. Na may uban baliktad. Na uban ana siya. Ana. Chup. Hi. Na lugar. Na uban baliktad. Ana ilang. Depende no sa kung unsay program yung gamit. Kana siya negative. Kana siya positive. Nga moment positive, negative. So pwede baliktad na. Depende na sa kuan ha. Na ibang software baliktad magud yung pag-present sa moment diagram. Na kung design mong good ka og beam class, lahi-lahi og moments. 'Di ba? Kani siya nga moment diri negative, ang moment nimo diri positive, ang moment nimo diri negative. Symmetrical siya, so more or less same raw sila og kuan dira.
The question is nganong naa kay top bar sa pug kay gamay diri ay na ni kibali naa kay reinforcement here. It's because imong moment negative. So kibali para ma-resist ang moment ang tuyok sa imuhang tension. Ana, di ba ata? Ana. Ang tuyok manggod sa imuhang reinforce ay sa imuhang beam section dira nga part is negative man imong moment. So ang imuhang shear dapat nasa ba? Na diri nga part. Then pag abot sa tunga kay positive man so boost. Lahi ang placement sa imuhang reinforcement kay kung asa ang tension, lagi ka itong imo-ingon nga kung asa ang tension nga part, di ba, dito magbutang sa imuhang till reinforcement. So, tungod kay ang positive niya, ani nga part naman, so, ay ang positive is in compression. Nagbaylo man yun Basta kay, depende sa imuhang sign conventions, manggod. Basta kay, ang negative, usually negative man jud na ang kaning dol sa imong column. Negative ang moment diri nga part. Wala pa man mo nagko ano sa itong topic. Namungod tay napamoy kanang moment coefficient nga method. Mas clear if makaagi na mo adto. Murag si Ma'am Dea ninyo ang mag-discuss ana. But technically murag gihapon siya nga concept. Ang imuhang moment diri negative basta paduol na sa imuhang columns, then sa tunga ana is pa positive na din siya or pwede kayong pabaliktad. So let's just say nga ang pag-bend ani niya paana ang bend niya ana ay pinani jud iyang pag-bend. So, ang kibali kani siya, muben siya paana. So, ang imuhang kay magbutang man ka og reinforcement dito man sa tension nga side, so nasa taas ang imuhang reinforcement. Pag abot sa tunga, mag-ana man siya. So, ang imuhang tension nasa ubos, imuhang compression nasa taas, mo nang imuhang reinforcement nasa ubos. Pag abot nimo diri sa pikas side, same naman siya diri, balik na pud ka. Ana naman pud imong diagram ana, yung bend sa imuhang beam. So na tension na dira, na compression na pud diri. Dili siya ingon nga kanang sa singly na to nga pag-solve nga usa ra lugar tanan, dili siya inana. Dili siya economical. Pwede man actually imo ilaros dira duha lugar din ka beam. Pwede siya pero dili na siya economical. Kaya pwede naman nga tanggalon na nimo. Naging uban nga dili siya putol, inana. Ibali ang pagbutang niya inana. Gibend din pag abot sa tunga, gibend din nila paubos ang reinforcement. Ana na pud dayon. Then gisaka na pud nila. Naingon ana nga mga beams. Depende na pud na sa designer. Umurag mag-base sa 0 ang moment, then mag-rise siya dayon ang moment nga middle na kaka-confuse ko, ma'am. Confusing jud siya. Ang orientation na po sa akong moment, ma'am, is kanang ikaduha. Kay di ma'am, sa supports, pataas man ang force. Nasa taas ang groove. Yeah, depende jud sa imuhang pag-draw. Mo jud niyang sakto kani. Mo jud niyang sign convention. Nasa ubos, positive. Kani siya, let's just say, mo na ni siya ang tawag na term ani. Like, sa curve, actual nga curve nimo. So, inani ang pag-bend sa actual nga curve sa imuhang beam. Ba, if nakay-load, diri. So, mas heavy man jud ang kwan sa tunga. So, ano jud siya? Muubos jud siya dira nga part. Medyo confusing siya, no?
Pero sakto na tayo yung kuan actually, yung pagsabot. Kaya di ba sa support pataas ang force. Sa support pataas ang force. You mean kani imong reaction pataas? Ayaw focus sa imuhang reaction imong forces imong shear. Sa moment ka mag-base. Moment ni siya moment. Kani siya nga diagram, di ba kani mo mani? Mana di ba? Mana. Muni mo shear diagram. Pag mag-area moment method ka, himuan nimo siya og moment diagram, inani din yung diagram ana. More or less inani. Okay. Or na pa usahin nga dira siya magsugod. Nana siya. Namanggod kay moment diri sa imuhang ends kay murag mabutang man jud siya as fixed na support kani siya nga part diri. Ilang naraman po yung topic ana ambot kanos ang week 3, week 4. Imam Dea ninyo mag-discuss moment coefficient method ang kuan adto topic. Dito murag mas masabtan nimo clear kay sa katumangod nga method murag matagsa-tagsa bitaw. I-discuss niya kung unsay moment makuha nimo diri, unsay moment makuha nimo diri, moment makuha nimo dira. Nunya based siya sa diagram. Masayon to. Hatag og tips para ma-master ang pinsan, magsigi kag answer. Legit magsigi kag answer sa sige ni mo answer bitaw ma-memorize na nimo tanan formula. Or rid ang ilang kuan. Kadto ta ingon ni Ma'am Dea sa inyo nga ayaw mo pagbase sa kadaghan sa imong actually mas daghan kag na-solve mas better. Pero di jud ka mag-ingon nga, 1,000 kuan, 1,000 problems adi nanay. And then try to understand bitaw the concept itself. Kay unsaon man na nimo memorize nimo ang mga techniques, memorize nimo ang formulas. Kung gitweak gamay ang question, di ka kasabot unsaon nimo siya og maneuver inana lugar. Yung gihatagan mong formula nga katong W minus RD. What if lugar nga ang ako ang ihatag sa inyo nga problem is dili uniformly loaded. So dili uniform ang loads. Hatagan ta mo pa-triangle nga load. Answer pa mo to. So dapat kasabot mo sa kung ano inadto ang formula. And then dapat unta kanang bitong ma-apply ninyo nga like ihuna-huna ninyo bang hala what if dili ingon ani ang problem, what if gitweak nimo gamay. So nana lang. Pero more or less kung unsa bitaw na kintahay if mag-review na bitaw mo kanang gihatag sa inyo ha sa review center, any review center actually, enough naman siya. Like as in enough na kayo siya. Nagayuban sa amuha nga kuan lang, wala na siya nag-CRF, nag-base lang jud siya sa gihatag sa review center. Enough na jud siya actually. Kaya if kuan ka na review center ka tapos nag-answer pag CRF, mas maayo hinoon kay na-practice jud nimo. Pero if busy jud kaayo lugar or like na kay reason kanang di mo siya mabuhat, time management or what, carry balls. Ang giuban nga. Capture jud kayo. Muna, sige, ingon sa amo, enough na jud ng kuan. Pero, mo gito, mag-CRF para pang-supplement. Mas better jud if mag-CRF mo. Ano. Sige lang, mag-answer. Ma-realize ninyo, sige lang, balik-balik ang concept, mga problems. Nadyo yung mga favorite topics si Ma'am Praxi. Nabi, Ma'am Praxi gihapon dire. Sa inyo, ha? Sa inyong mga lectures na Madam Praxi.
Sige, 9 p.m. naman class. So, murag, dire na jud sa taman. Bitaw, oy, class dismiss. Yeah. Bye everyone. Good luck sa inyong second na assessment.